Lynette, saan nakaburol ang labi ng mga biktima ng landslide dyan sa Batangas at ano na ang latest sa isinasagawang search and retrieval operations sa iba pang mga nawawala? Magandang tanghali, Bernard. Simula pa nga kagabi ay nakaburol na sa barangay hall ng Sampaloc, Talisay, Batangas ang mga biktima ng landslide dulot ng bagyong Christine. At para naman sa isinasagawang search and retrieval operation, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap. Patulungan nila ang mga otoridad at kaninang umaga na mataan namin na merong volunteer mula sa Metro Manila itong K9 Search and Rescue Team doon sa dalawa pang biktima na nawawala. Umabot na sa 18 ang nasawi sa landslide dulot ng bagyong Christine at kasalukuyang patuloy pa rin ang isinasagawang retrieval operation katulong pa rin ng PNP, BFP, Coast Guard at K9 Search and Rescue Team mula sa Metro Manila para sa dalawa pang biktima ng landslide. Ayon sa isang residente sa lugar, ang dalawang biktima na hinahanap pa ay kapwa menor de edad. Dalawa na lang, si Bian na lang at saka si Camila. Yung isa na grade 9 na. Yung isa, 2 taon pa lang yung batang yun. Kasalukuyang nasa barangay hall ng Sampaloc nakaburol ang labi ng mga nasawi sa landslide. 16 na ang nakaburol at yung 2 pang natagpuan kagabi ay nasa morgue pa. Bakas naman sa mukha ang pangungulila ni Reynaldo de Yucos sa kanyang asawa at 5 anak na nasawi dulot ng landslide, ngunit aniya tanggap na nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Kahit sa akin sarili na alam ko na wala na sila, gusto kong makita na ang bangkay malang mismo sila, na nandun sila magkakasama. Emosyonal naman ang kapatid ng nasawi na si Margie Bombales. Nagpumilit silang bumiyahe pa Talisay, Batangas kahit nahirap sa masasakyan. Sinasabi nila na walang masakyan. Umilit dito na pumunta kasi siyempre masakit sa amin yun. Eh hindi namin alam na nangyayari dito. Ayon pa sa mga residente, ngayon lang nangyari ang ganitong trahedya sa kanilang lugar. Bagamat may mga bagyong nagdaan ay kampante sila. Sila inabisuhan na rin naman sila ng mga nanunungkulan dito. Kaya nga lang ang mga tao kampante. Dahil nga nang hindi nila akalain na magkakaganyan. Awa at paghihinagpis ang kanilang naramdaman sa mga pamilyang naiwan sa nangyaring landslide dulot ng bagyong Christine. Kami naghihinagpis dahil nga nang naaawa kami. Katulad nga rin, inaan namin sa kasal. Ama, tiyo, tapos pamangkin, kapatid. Pagdating naman sa mga kalsada, may kahirapan pa rin sa pagdaan dahil sa kapal ng putik na nagmula sa gumpuhong lupa at mga malalaking troso ng puno bunsod noong bagyong Christine. Samantala, umabot na sa 53 ang nasawi sa Batangas dahil sa bagyong Christine. Identified na rin ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan at mga ahensya upang matulungan ang mga naapektuhan ng bagyo at maibalik sa normal na kalagayan ng komunidad. At yan muna ang latest mula dito sa Batangas. Balik sa iyo, Bernard. Lynette, nakita natin kanina mayroon ding mga katabing bahay itong mga nadaanan nitong landslide. May mga nakatira pa ba dyan o pansamantala pinalisan muna sila lalo na ngayon may paparating pang bagyo? Bernard, may mga nakatira pa dito sa mga pinangyarihan ng insidente. Actually, itong mga nasa taas lang nung pinangyarihan, yun lang yung mga natabunan ng gumuhong lupa. Pero itong mga nasa pababa ay nandun pa rin sila nakatira at matibay pa naman ang kanilang mga tirahan sa ngayon. Panghuli na lang, wala bang bilin ang lokal na pamahalaan kung sakali baka deklarado ba yan na danger zone? O kailangan ba ilipat yung mga residente dyan sa kalapit na lugar ng mga naapektuhan ng landslide? Actually, may preemptive evacuation na sila na sinabi at nanawagan na sila bago pa nga dumating itong bagyo.
na lumikas na. Kaya lang dahil nga dun sa sinabi din ng mga residente, ngayon lang talaga nangyari itong trahedya na ito at kampante rin ang mga residente na hindi talaga babaha at guguho, lalo na nasa mataas silang lugar. Kaya lang itong nangyari lang itong bagyong Christine, hindi nila inaasahan ang pagguho ng lupa mula sa mga bundok at marami din mga troso ng puno ang bumagsak. At yan muna, balik sa iyo Bernard. Maraming salamat, Lynette Bahay, live mula sa Laurel, Batangas.